So mga tol, matatandaan na sumabog po kamakailan ang balitang nasa kampo ni Canelo Alvarez si Jaron Ennis at nagsilbi siyang sparring partner ni Canelo Alvarez. Kumalat pa nga po ang litrato na nabukulan si Canelo Alvarez ni Jaron Ennis pagkatapos ng sparring. So ipinakita na nga po mga tol ang sparring ni Canelo at Jaron Ennis, subalit picture lang po ang inilabas at wala pong video. Hindi nga po basta-basta ilalabas ang video ng sparring na yan dahil baka makita ng kampo ni Crawford. Pero itong si Timothy Bradley, kating-kati na malaman kung ano ang nangyari sa sparring ni Canelo at Jaron Ennis. Sinabi po kasi ni Bradley mga tol na kailangan daw ng impormasyon mula dito kay Ennis kung ano daw ang nangyari sa sparring. Yan po ang sinabi ni Bradley habang tumatawa siya. Suspecha din ni Bradley mga tol, espiya daw itong si Jaron Ennis na pinadala sa kampo ni Canelo para kumuha ng mga impormasyon at ibabato daw dito kay Terence Crawford. So parang sinasabi ni Bradley mga tol na nagtutulungan ang kapwa Black American. Sa kabilang banda naman mga tol, Rolly Romero nahihirapan na sa timbang ng 147 pounds. Sa live nga po ni Romero, binunyag niya na sobrang laki daw niya at nahihirapan na daw siya sa 147 pounds. Baka daw pwede na siyang lumaban sa 154 pounds. Pinag-iisipan daw niya yan. So kung nahihirapan na po si Romero sa 147 pounds, baka isang laban na lang ang magagawa niya sa 147 pounds. Yung isang laban kaya na yan, kay Manny Pacquiao na kaya yan, bago siya umakyat ng timbang. Ano sa tingin nyo mga tol? Speaking of Manny Pacquiao, habang nagbibilyar si Pacquiao, may biniro siya na nakaupo at takma niyang susuntukin. Parang pinagpawisan nga po na malapot ang tinatawag na Bin Laden sa video. At napasabi daw yan mga tol, kung tinamaan daw siya ng suntok ni Manny Pacquiao, comatose at hospital daw ang aabutin niya. Samantala, ibinahagi naman po ni former WBC Featherweight World Champion Mark Magsayo ang routine niya araw-araw kung paano siya naghahanda sa bawat laban niya. Ang ginagawa umano niya, training, kain, tapos matutulog at recovery. At uulitin lang daw yan. 6:30 ng umaga pa lang, tatakbo na itong si Magsayo. 7:40 AM, magsisit up naman siya. 8:15 AM, magpapahinga. 9 AM, kakain. At matutulog naman siya pagpatak ng 9:30 AM. Sa 12 PM, magpapa-interview naman siya. 1:30 PM, pupunta na ulit siya sa gym. At 2 PM, mag-iinsayo na siya ng mid session. Hanggang 3 PM po yan. Magsisit up naman po siya ng 3:30 PM at palalakasin naman po siya ng kanyang strength and conditioning coach ng 4 PM. Pagtungtong ng 5 PM, magpapamassage na siya. At sa 6 PM, recovery na ang gagawin niya. Papasok na po siya ng machine para mawala ang sakit ng katawan at makarecover. 7 PM, konting shadow boxing. Tapos uulitin na naman daw yan bukas. So yan po ang ginagawa ni Magsayo araw-araw. Sa iba pang balita mga tol, WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem, suportado si Casimero. Napakomment po kasi si Jerusalem mga tol sa video ni Casimero na may caption na never give up. Nagkomento po dyan si Jerusalem mga tol at sinabi niyang attack at let's go.